Okay mga Karme Boy, itong mga Karme Boy, yung hold upan dyan sa Davao City. Ay nako, mukhang na-booking na ito. Ang mga kalukuhan mga Karme Boy, grabe, nabisto na ito kung sinong gumagawa nito, kung kanino ito ang pawn shop nga hinold up umano. Para lang ba siraan ang mga Duterte pero hindi matitinag ang mga Duterte? Ito, nahuli na umano isang suspect pero dito natin mapanood, malalaman natin kung kanino ba itong pawn shop, sino ang may-ari nito. Ayon sa atong panoorin nga vlogger nga dito sa taga Davao nga si Pip TV, paki-subscribe sa kanyang channel. May-ari pala nitong pawn shop yung vlogger umano nga sikat, yung umihi sa QGC umano, ito si Christian. Panoorin natin ito mga ka-idol, mga Karme Boy, talagang na-booking ang kanilang mga kalukuhan. Ito, huwag na natin patagalin ito. So, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe. Mga idol, yung balitang nakita po natin kanina, isa pong napakalakas na loob na nang ransack po sa isang pawn shop dito po sa amin sa Davao City, banda dyan po sa may San Pedro Street, Ilustre. Meron lang po tayong napansin dito po sa ginawa nila dahil po umagang-umaga mga idol, ang lakas talaga ng loob. Ito, makikita natin dito ang actual video nga 3 tao papasok dyan. Yun, may gwardiya may gwardiya nakatayo dyan. Itong gwardiya ay paluin. Ito siya, itong gwardiya nito. Panoorin natin ito ang buong video. Ito po mga Lodi, ang actual footage po nung nangyari pong robbery dyan po sa San Pedro Street, Ilustre mga idol. Tingnan nyo po. Yan o. Ayun. May gwardiya dyan, dalawa mga idol. May isa nakasunod. Eto na sila. Ayun, babalik. Yun. Hinampas sa ulo. Ayun, may tapos maso nagdala na po ng maso yung isa. Yan. Ayun. Grabe mga idol oh. Bumunot na ng napakahaba naman ng armas na yan. Ayun. Isa, dalawa. Tingin ko 3 sila mga idol. Grabe no? Muntik pang na yung isa, nadamay. Ayun, pinadapa na sila, pinadapa. Ayun oh, pinadapa na mga idol. Ayan, pinagwawasak na po yung glass. Ayun mga kababayan no, pinadapa yung guard oh. Tapos yung mga hold-upper nandun sa loob. At kinuha po yung mga alahas. Meron lang po tayong napansin dito sa nangyari mga idol ha. Etong jewelry store na to o itong pawn shop na to mga idol, isa sa pinakakilalang vlogger ang may-ari po nito. Ayun mga kababayan, isang kilalang vlogger umano ang may-ari nitong pawn shop. Ayun, na-booking na sila naman, no? Na-booking na naman. Oh, mga idol. Nako. Papakilala ko po sa inyo mamaya mga idol. Yan po ang nakakapagtaka bakit ito po ang niransak nila. Bigating tao po. Talagang plano nila to, planado para masira talagang Duterte nga hindi na safe ang Davao. Bakit sa Davao pa sila? 'Di ba? Akala nila matatakot ang mga Duterte, hindi matitinag ang mga Duterte, mas lalo ngayon nahuli na. Po ang may-ari nito mga idol. Wala po talaga silang lusot dito. At ang nakakapagtaka dyan mga idol no, bakit sa Davao City nyo ginawa? Itong mga tao nito naghanap lang talaga ng sakit sa kanilang ulo. Grabe talaga. Davao pa mismo, alam naman nila ang Davao ay hindi sila sasantuhin sa mga Duterte. Diba? Akala siguro nila, matitinag nila si Mayor Basti. Nahihinaan ba kayo sa anak ni Tatay Duterte kaya naglakas loob kayo dito? Dahil laganap po yung krimen, diba? Sa iba't ibang parte ng ating lugar, dyan po sa Manila, Cebu. Tapos laganap po yung droga. So, eto na. Ang nangyari kasi mga idol, pumalya po yung motor na Ayun mga kababayan, mga Karme Boy, yung 3. Ayun oh, may mahaba pang armas oh. May mahaba pa oh. Ayun, nahuli na umanong isa nito. Takas po nung mga nang ransack.
Ito po yung actual video mga Lodi, oh. Kung saan po sila na-stack up mga idol dahil pumalyang motor. Yan. Tingnan nyo po. Ayun, Sa nakuha Davao ng City video. ginawa mga idol. Ayun, nakita niyo, yun, dito tatlo, yun, yung tatlo. Tumirik ang kanilang motor, hindi na makatakbo. Ito, ayun. Ayun, oh. Ayun, yun, oh. Hindi umaandar yung motor. Ayun, yun. Hindi makickstart. Alam mo, bigyan ng motor, Dami po naka-video nito mga idol. Ito lang po yung pinakita ko sa inyo. Marami po yung mga video na yan. I-search nyo na lang po. Robbery in Davao City. Ayun, grabe, hindi na nakatakbo. Dito na sila. Magtakbuhan na ito. Dito na mahuhuli ang isa nito. Illustre mga idol. Kaya nakikita nyo na po yan. Gusto ko lang po talakayin kasi medyo nakakapagtaka talaga ang nangyari mga idol. Ba't ko nasabi? Nabanggit ko sa inyo mga Lodi kanina, ang may-ari nung pawn shop na kanilang niransak isang sikat po na Ay talagang lalabas ang katotohanan dito. Mabubuking talaga ito. Mabubuking talaga itong tatlo kung sino ang nasa likod nila. Kasi sigurado kakanta ito kung sino ang nag-utos sa kanila, kung sino sa kanilang nasa kanilang likuran. na vlogger po yung anak. At meron din po isa pang nangyari dun sa anak na yon nung manakarang buwan mga idol. Sinisira po nila ang Davao City. Yan po sa tingin ko. Ayun nga yung vlogger nga nag-trending inihian yung KOGC. Yun yata, no? Ito mga Lodi, nahuli po yung isa dito At ito pong isa na to, kuha sa CCTV ang actual na pagtakas po ng isa sa mga kasamahan po nitong ng ransack doon po sa pawn shop. Ito po. Ito po siya. Ayun, nakita, tumakbo na siya, tumakbo. Tapos, tingnan niyo, tanggalin niya ang kanyang, pantalon. Yung pangbaba niya. Grabe, ang dami po niyang dami po niyang sapaw. Hinubad niya yung kanyang pantalon dyan, mga idol. Ayun, hinubad na niya, iwanan niya yan, tapos takbo. Yung naka-blue na yan, yung kalbo na yan, para sa tingin ko, ito yung, ito yung nagdadrive siguro ng motor Siya yung nakapantalon na itim na yan Grabe, ito na siya na mga Lodi. Ayan na siya. May nakapindot. May nakapindot. Takbo na. Ito yata yung driver, mga idol. Hindi ako nagkakamali. Pumalya yung motor. Anak ng Taon ba yun Dara na sila Kung may pag-ano, sus, may pagsulod, may paggawas niya. Ang lupit. No? Konting oras lang mga Lodi yung diferensya nung pagdating ng mga pulis at doon po sa tumakas mga idol. Konting-konti lang po talaga pero hindi po yan makakalusot dito po sa amin sa Davao City. Mahuhuli at mahuhuli po yan mga idol. Tandaan nyo yan. So eto, Ibig sabihin hindi niya kabisado ang Davao kasi napuntahan niya ay talagang nahuli siya Wala siyang lusot doon Wala siyang nalusutan. huli po yung isa mga idol. Ayun, nahuli na, Ito po yung naging Ayun nahuli na nakahubad na. yung sitwasyon niya nung nahuli siya dyan mga Lodi. Siya po yung may hawak na armas mga idol. Diba? Nahuli po siya dyan. Ito po daw siya mga Lodi Siya daw po yung may hawak na armas na yan kung hindi ako nagkakamali. Tapos eto po siya ngayon. Nahuli po siya. Yan, nagkahubo-hubo na. Biruin nyo mga idol, ang tinakbuhan po nilang exit point yung wala pong labasan. Bangkiruhan, public market. At ang dami pong sundalo at pulis na nakaposte dyan sa mga kanto-kanto dyan. Ang pupo. So, ito mga Lodi ang sabi sa balita. Kaya kung po sinabi na medyo meron pong laro dito sa ginawa po nilang pangraransak. Sabi po kasi dito mga idol, update, suspect sa pagpanulis, taga Leyte. Anak ng tinapay, ang layo-layo ninyo. Mga kababayan, sinong taga Leyte? Ayun, itong picture nito, ito taga Leyte pala. Nako, ang layo-layo, pumunta kayo doon sa Davao. Bakit hindi nilang kayo sa Leyte? Yung area niyo ang hold upin ninyo. Dito ka sa Davao City pumunta? Coincidence lang ba talaga? Na yung, alam nyo na, taga Leyte rin. Akala ko ba maunlad yung Leyte? Bakit
nag-iisip kayo ng masama sa ibang lugar? Hindi ko sinabi na siya yung mastermind yan, mga idol, ha. Yun lang po ang aking gustong ipahatid sa inyo. Akala ko ba maasenso ang bagong Pilipinas, bagong muka? Lalong-lalo na sa lugar po nito ni Speaker. Bakit dumayo pa po ang taga Leyte para lang mangransak dito sa amin sa Davao City? Kung tama po yung balita dito sa Sunstar na taga Leyte ra po ito. Alam nyo po ba, mga idol, kung magkano nagkakahalaga yung kanilang kinuhang mga gold o mga alahas? Nasa 100 million daw po yung value ng mga alahas na yun, mga idol. May Rolex, meron po mga kwintas na napakalalaki po. Ang bibigat po ng timbang na mga gold na yun. At ito pa nakakapagtaka. Napakalaki po ng armas na dinala nitong suspect na nahuli po ng ating kapulisan. Paano po nakapasok yan dito sa amin? Hindi po ba na checkpoint yan? Saan po nanggaling yan? Nakalusot po ba, mga idol? O talagang pinalusot? Eto mga Lodi medyo na nagigets nyo na ba yung punto ko? Kung bakit nandito po ito si Speaker? Dahil, yung sinabi ko po sa inyo kanina, mga idol, yung may-ari po nung pawn shop na yun, kilala pong vlogger dito po sa amin sa Davao City. Sinadya ba talaga na yung kilalang vlogger dito sa amin sa Davao City na si Chris Brian, yung pawn shop talaga nila ang pinunteriya? Abogado po yung ama nito, mga idol, kung hindi ako nagkakamali, ha. Napakayaman po nitong pamilya na to. Para ba kumalat yung balita na itong Davao City, hindi na safe? Parang ganun kasi madaling kakalat ang balita nito na naransak po yung kanilang pawn shop. Ito nga po, mga Lodi, may nagtanong. Pareho po kami nang naisip nitong nag-post, mga idol, na si Yang Yang. Sabi niya dito, mga Lodi, tatagalogin ko lang, ha. Meron daw po siyang mga ilang katanungan sa nangyari po dito po sa amin sa Davao City ng panaransak ng isang pawn shop. Una daw po, bakit daw po sa Davao City na alam naman po nila na ang Davao mayroon pong Davao Squad, kung baga. Diba? Doon pa lang matatakot ka na dapat.